Kabanata 811, Mr. Knock. Pumasok si Marino. Ipinarada lang nila ang kanilang sasakyan. Nakuha ko. Kumaway si Zachary at mabilis silang umalis. Nilinis niya ang sugat niya at pumunta sa bar counter sa paligid ng dance floor para uminom. Sa sandaling iyon, pumasok si Charlotte kasama ang kanyang mga bodyguard, na umaakit sa atensyon ng lahat saan man sila magpunta. Akala niya ay may narinig siyang tumatawag sa kanya mula sa karamihan, ngunit hindi niya nakita ang sinumang kakilala niya kung kailan tumingin siya sa paligid, kaya hindi niya ito pinansin at pumunta sa kwarto niya. Tatawagan pa lang niya si escort nang may humawak sa balikat niya. Tumingin siya pabalik at nakitang walang iba kundi si escort na nakatayo sa likuran niya. "Late ka na." Napakamot sa ulo si Zachary. Nagagawa niya lang iyon sa kanya noong escort na siya. "Na-stalk ako sa daan." Tumangala si Charlotte sa kanya at bumagsak ang tingin nito sa sugat sa kanyang leeg. "Anong nangyari?" Kusa niyang tanong. "Kinagat ako ng aso." Nagtaas ng kilay si Zachary at ngumisi. "Ginag-agaw mo ba ako?" Pinanliitan siya ng mata ni Charlotte, ngunit tahimik lang nang ngumiti si Zachary bago siya dinala pabalik sa kanyang kwarto. "Hayaan mo akong tingnan iyon." Umupo si Charlotte sa sofa at mariing utos. "Tulungan ang iyong sarili." Ipinakita sa kanya ni Zachary ang kanyang leeg. Hinubad ni Charlotte ang benda at nagulat siya nang makitang slash mark iyon sa halip na marka ng kagat. "Anong nangyari?" Kumunot ang noo niya. "Nakipag-away at may pumutol sa akin." Nilagyan muli ni Zachary ang kanyang sugat. "Buti tumakbo ako ng mabilis, kung hindi ikaw ay nagdadalamati na para sa akin ngayon. Mag-ingat ka sa susunod." Pinili ni Charlotte na magtiwala sa kanya at pinagalitan ang sarili sa pagiging paranoid. "Sabihin mo kung nakasagasa ka ng anumang bagay na hindi mo maaayos. Matutulungan kita. Sa katunayan, nahaharap ako sa isang bagay na mahirap ayusin ng mag-isa ngayon." Sumandal siya sa likod ng sofa at matikas na iniikot ang kanyang baso. "Ano ito?" Napatingin sa kanya si Charlotte. Humigop ng alak si Zachary at sinenyasan siya. Siya ay reflexively huddled na lumapit. Bago niya malaman kung ano ang nangyayari, hinalikan siya ni Zachary at pinakain ng alak, na pinilit na inumin ang lahat ng ito. Nag-iwas ng tingin sina Lupin at Morgan at umatras palabas ng silid, na iniwan ang kanilang amo at ang kanyang kasintahan na kinulong sa isang mapusok na halik. Hinamplas ni Charlotte ang kanyang dibdib at sinubukan siyang itulak palayo sa pagkabigo, ngunit hindi niya magawa. Sa huli, siya ay sapilitang pinakain ng alak at tinulak sa isang mapusok na halik. Ang halik ni Zachary ay mabangis ngunit mapagmahal din, at nagsindi ito ng apoy sa loob ni Charlotte. Sumandal siya sa kanya, at hinahayaan siyang gawin ang anumang gusto niya sa kanya. Tumataas ang init sa kwarto. Dahan-dahan itinaas ni Zachary ang kanyang kamay pataas sa kanyang hita, nilapitan ang kanyang ibabang bahagi at tinutokso siya sa sensitibong lugar. Sa wakas ay itinigil niya ang paghalik ng malapit na itong masuffocate. Inilapat niya ang labi niya sa pisngi niya at bamulong siya, "Akin ka, at palagi kang magiging akin. Tandaan mo iyan." Gusto niyang mag-iwan ng marka sa kanya bago siya umalis. Tumingin sa kanya si Charlotte na may mapupungay na mga mata. "Parang pamilyar yun. I think may nagsabi rin sa akin ng bagay na iyon minsan." Muli niya itong hinalikan, sa pagkakataong ito ay mas mapusok at mas wild. Siya ay desperado na angkinan siya para sa kanyang sarili minsan pa, dahil yun lang ang paraan para mapigilan niya itong iwan siya para sa iba. Si Charlotte ay nabigla sa ipinakita niyang pagsinta noong gabing iyon. Tinulak niya ito ng mahina ngunit hindi mapakinabangan. Para siyang isang pader na bakal na hindi malalampasan. "Dam, sumuko na ako sa kanya. Hindi gumagana ang katawan ko kung ano ang sinasabi ko dito." Hindi nagtagal, inihiga siya ni Zachary sa sofa at hinubad ang pantalon para makapasok siya, pero may sumigaw, "Papasukin mo ako." "Ako si Olivia, kaibigan ni Charlotte. Alam kong naaalala pa rin niya ako." Nagulat ang magkasintahan sa pagdating ni Olivia. Kumunot ang noo ni Zachary. Si Olivia ay ang kanyang matalik na kaibigan at alam ang marami tungkol sa kanila.
Gagawin ito ni Charlotte sa maling paraan kung sasabihin niya ang tungkol sa anumang bagay mula sa nakaraan. Kailangan kong gumamit ng banyo. Pumunta si Zachary sa restroom sa kwarto at tinext si Ben. Inayos ni Charlotte ang kanyang damit at pumunta upang tingnan kung ano ang nangyayari. Anong nangyayari? Sabi niya kaibigan mo siya, Miss Lindbergh. Charlotte. Napaiyak si Olivia sa tuwa nang makita si Charlotte. Ikaw talaga. Hindi ako nananaginip, di ba? Nawalan ng ulirat si Charlotte nang makita niya si Olivia. Akala niya ay mukhang pamilyar si Olivia, ngunit hindi niya maalala kung sino si Olivia. Nakalimutan mo na ba ako, Charlotte? Hinawakan ni Olivia ang kanyang mga kamay at umiyak. Nasaan kayo ni Mrs. Berry nitong ilang taon? Hinanap ko kayo sa buong mundo. Mrs. Berry, natigilan si Charlotte. Alam mo kung sino si Mrs. Berry? Ano? Bakit hindi ako? Anong nangyari sa iyo, Charlotte? Nabalisa si Olivia. Hindi mo ba kinikilala ako? Ako ang matalik mong kaibigan, si Olivia. Ang aking ina ay tagapaglingkod ng iyong pamilya, at ang iyong ama ang nag-sponsor sa aking pag-aaral. Ang pamilya Wind ay nakatulong sa amin ng malaki. Alam mo rin ang tungkol sa Winds. Sigurado si Charlotte na ang babaeng nauna sa kanya ay matalik niyang kaibigan. Bakit hindi ko gagawin? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Olivia. Si Richard Wind ang tatay mo, at siya ang dating pinakamayamang tao sa HCT hanggang sa may nagplano ng kanyang kamatayan. Sinabi mo iyon sa akin, remember? Pinatay ang tatay ko. Nanlaki ang mga mata ni Charlotte sa gulat. Mga tipak ng alaala ang lumitaw sa kanyang ulo, na sinusubukang isipin ang kanilang paraan pabalik sa kanyang isip. Napahawak siya sa ulo sa sakit, na namumutla ang mukha. What's wrong, Charlotte? May sakit ka ba? Natarante si Olivia at tinulungan siyang tumayo. Ano pang alam mo? Hinawakan ni Charlotte ang kamay niya. Alam kong may asawa ka na, at ang asawa mo ay... Bumukas ang pinto bago pa siya makatapos, at lumabas si Zachary. Suot pa rin ang kanyang maskara at naglalabas ng malamig na aura. Ang sandali ay napatigil ang mga mata ni Olivia sa kanya, siya ay natigilan, at ang kanyang tingin ay puno ng takot. Anong mali? Inabot ni Zachary at hinila si Charlotte sa kanyang yakap. Napasandal si Charlotte sa kanya nang walang anumang pagtutol. Napaatras si Olivia sa takot. Hindi niya maintindihan kung bakit nakalimutan siya ni Charlotte, at kung bakit siya bumalik sa mga bisig ng dyablo. Olivia. Maya-maya, lumapit si Peter at kinaladkad siya. Kaya dito ka tumakas. Sumama ka sa akin ngayon. Hinahanap ka ni Christy kahit saan. Yumuko siya kina Zachary at Charlotte. We're very sorry sa abala sa inyo, Mr. Knock, Miss Lindbergh. Ano? Naguguluhang hinawakan ni Olivia si Peter. Anong tawag mo kay Charlotte, Peter? Hindi yan si Charlotte, Olivia. Iyan ay si Miss Lindbergh, ang boss ng Lindbergh Corporation, paliwanag niya. Iyon ang kumpanyang makakalaban sa Knock Group, ang pinakamayamang pamilya sa Erihal. Anong pinagsasabi mo? Nandyan si Charlotte. Sige, tama na. Maling tao ang nakuha mo. Christy's such a loudmouth. Sinabi ko sa kanya na ilihim ito, ngunit she told you anyway. At binalikan ka pa niya. God, kinaladkad ni Peter si Olivia. Nakatayo sa isang madilim na sulok, pinagmamasdan siya ni Ben. Pinuntahan niya si Peter na kunin si Olivia nung sandali na nag-text si Zachary sa kanya. Iniisip ko kung nakarating siya doon sa oras. Sana walang sinabi si Olivia na hindi kailangan kay Charlotte. Huwag kang umalis. Gusto ni Charlotte na manatili si Olivia, ngunit ang kanyang ulo ay pumipintig sa sakit. Kinuha nito ang lahat ng mayroon siya para bamulong, huwag mong hayaang umalis siya. Ano ang sinabi mo, Miss Lindbergh? Hindi ito narinig ni Lupin. Magulo dito. Ihahatid ko siya para makapagpahinga siya. Kinuha ni Zachary si Charlotte at umalis. Si Lupin at Morgan ay sinubukan siyang sundan, ngunit nawala siya sa kanilang mga paningin pagkaraan ng ilang sandali, na labis nilang ikinagulat. Sila ay naglibot-libot na nagpupumilit na hanapin ang kanilang amo. Samantala, umalis si Zachary kasama si Charlotte mula sa likuran. Nahihilo na siya sa sakit.
Si Marino ay nakatayo sa medyo malayo sa pag-ani sa tabi niya. Inihagis niya ang susi kay Zachary, at kinuha naman ni Zachary. Sumakay siya sa kotse kasama si Charlotte at tinakpan ito ng kanyang suit bago nagmaneho palayo sa gabi. Matapos siyang makita ni Marino, nagtanong siya, akala ko sinabi ni Mr. Knock na hindi siya makakapagmaneho ng pag-ani ngayon dahil ang isang normal na escort ay hindi kayang bayaran kahit isang pagpapalit ng gulong. Si Miss Lindbergh ay pinaghihinalaan siya ngayon. Malamang ay nagpadala siya ng isang tao na magbabantay sa amin pagdating namin palabas kanina. Ang pagmamaneho ng isa pang sasakyan ay magpapalala lamang sa kanyang hinala, bulong ni Ben. Tama na ang usapan. Panatilihing abala ang mga babaeng iyon sa ngayon. Makikipagkita ako kay Peter. Ano? Bakit ako? Sino pa ba dyan? Siguraduhin mong hindi ka nakikilala. Inabot ni Ben kay Marino ang maskara ng itim na fox. Lahat, ginagamit ito ng mga host ng Sultry Night. Ano? Ang sakit ng ulo ni Charlotte ay hamupa pagkatapos ng kalahating oras, at tumingin siya sa paligid ng malungkot. Nang mapansin niya siya ay nasa isang pag-ani, ang una niyang itinanong ay, saan mo nakuha ang pera para sa pagpapalit ng gulong? I sold my Benz, seryoso niyang sagot. Akala ko binigyan kita ng pera para sa pag-aayos. Minasahe niya ang kanyang sentido. Nag-aalala ako na baka gusto mo itong kunin pabalik, kaya hindi ko ito ginastos, biro ni Zachary. Nakikita ko. Ngumiti si Charlotte at tumingin sa rearview mirror. Hindi tayo sinundan ni na Lupin at Morgan. Siya ay sinubukan niyang tawagan si Lupin, ngunit patay ang kanyang telepono. Gusto mo bang gamitin ang phone ko? Inabot ni Zachary ang phone niya. Mabuti naman. Hindi kinuha ni Charlotte. Dalhin mo ako sa Rocan Hill. Hindi ka na babalik sa Ashenville Garden. Napatingin si Zachary sa kanya. Hindi. Kailangan kong umalis bukas. Tinitigan ni Charlotte ang kanyang relo, mukhang nagkasalungat. Ang mga bodyguard ko ba ay sinusundan tayo noong pinaalis mo ako? Ginawa nila, ngunit nawala sila sa atin sa kalagitnaan, madaling sagot ni Zachary. Kailangan niyang aminin na si Charlotte ay mas alerto kumpara sa kung paano siya 2 taon na ang nakakaraan. Mapapansin niyang may mali gaano man kaperpekto ang kanyang pabalat. Walang silbi, bulong ni Charlotte sa kanyang paghinga. Oo, mabangis. Kinurot niya ang pisngi niya. Kaya kung panatilihin kang ligtas din, alam mo ba? Habang nagsasalita siya, ilang jeep ang sumubok na makahabol sa kanila. Gustong bilasan ni Zachary at mawala sila, pero sabi ni Charlotte, dahan-dahan. Ano? Nagulat si Zachary, ngunit hinawakan ni Charlotte ang manibela at pinatigil ang kotse sa gilid ng kalsada. Naiwan na walang choice, bumagal si Zachary at itinigil ang sasakyan. Mabilis na pinalibutan ng 5 jeep ang pag-ani bago bumaba ang isang grupo ng mga batang armadong thug mula sa mga jeep, mukhang handang lumaban. Alam ni Zachary na hindi sila mga alipors ni Zara o alinman sa kanyang makapangyarihang mga kalaban na mga thugs. Maaaring sila ay, lumabas ka, bitch ka. Sigaw ng pinuno ng grupo, ngunit sa halip na bumaba ng kotse, si Charlotte ay ibinaba ang convertible top. Habang ang bubong ng pag-ani ay unti-unting nauurong, ang kulay pilak na liwanag ng buwan ay malamig na sumikat kay Charlotte. Siya ay nagtaas baba at malamig na tinitigan ang mga lalaki. Sino ang nagpadala sa inyo? Pag-isipan mong mabuti, anak ka ng tinapa. Lumapit ang mga lalaki na may hawak na mga sandata. Pero hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon, dahil bubugbugin na kita ngayong gabi. Ngumisi si Charlotte, ngunit mukhang hindi niya tatanggapin ang hamon, na parang iniisip na ang mga thug ay nasa ilalim niya. Gusto mo ba silang patay o buhay? Tinanggal ni Zachary ang kanyang seatbelt at lumabas ng sasakyan. Sa isang lugar sa pagitan, iniska ni Charlotte ang mga thugs at tiningnan ang oras. May 20 sila. Maaari mo bang tapusin ang mga ito sa loob ng 20 minuto? Iyan ay higit pa sa sapat. Tumayo si Zachary sa harap ng sasakyan at sinenyasan ang mga tulisan. Sige, hali kayo sa akin, mga bastard kayo. Ikaw ay mayabang na bastard. Ang pinuno ay umungal, at ang kanyang mga alipors ay sumugod patungo kay Zachary,
inundayan ang kanilang mga paniki. Tinutukan ni Zachary ng isang sipa ang isa sa mga thug, kaya lumipad ito pabalik bago bumangga sa kanya mga kasama sa daan. Nagulat ang ibang mga thug, at napahinto sila sa kanilang mga hakbang, natatakot na sila ang susunod na masasaktan. Huwag kayong tumayo dyan. Kunin niyo siya, sigaw ng kanilang pinuno. May 20 tayo laban sa kanya. Ito ay imposibleng matalo. 2 hakbang pasulong ang mga tulisang armado ng kutsilyo, ngunit umatras sila nang magtama ang mga mata nila kay Zachary. Mga duwag, gusto niyo ba ng pera o hindi? Ang pinuno ay sumugod kay Zachary mismo, at sinundan siya ng kanyang mga alipors. Tumingin si Zachary sa oras. Nang makitang wala ng gaanong oras na natitira, pinabilis niya ang laban, at pinabagsak ang bawat isa sa mga thug na may alarming na bilis. Ang mga headlight ng pag-ani ay kumikinang sa kanya na parang siya lang ang bida sa laban. Tumalikod si Charlotte ng matamlay at ipinikit ang mga mata. Ang kanyang ulo ay pumipintig pa, at siya ay napapagod. Ang tunog ng mga sandata na nagsasalpukan, ang mga sumpa, at ang mga hiyawa na nagmumula sa magulong tanawin ay hindi siya ginulo kahit kaunti. Nalunod siya sa sarili niyang mundo ng katahimikan. Kunin ang babaeng iyon ngayon din. Pinalibutan ng pinuno at isang dosina ng kanyang mga alipor si Zachary, habang ang isa pa na nauna ang 2 para hulihin si Charlotte. Dahan-dahan iminulat ni Charlotte ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang pamatay na hangarin para sa kanya, at napansin niya ang isang kumikinang na talam na dumarating sa kanyang leeg, ngunit may umagaw nito mula sa thug bago pa siya nito matamaan. Isang sigaw ang bumalot sa gabi, at tumalsik ang dugo sa kanyang mukha. Nakasimangot siya, pero ilang sandali pa, ay napagtanto niyang tapos na si Zachary sa kanyang laban, dahil ang grupo ng mga thugs ngayon ay nakahiga sa lupa, na umuungol sa sakit. Tumingin siya sa oras. 13 minuto. Tinalo niya ang 20 armadong lalaki ng walang anumang sandata sa 13 minuto. Iyan ay disente. Inalis ni Zachary ang mga kamay at napakunot ang noo niya nang makita ang dugo sa bonnet. Oras na para maghugas. At magpalat ng damit. Nagtaas baba si Charlotte. Tiningnan niya ang suot niyang t-shirt at napagtantong basang-basa ito ng dugo. Hindi siya pumatay ng sinuman. Itinuro lamang niya ang mga thug na sinubukang bigyan ng leksyon si Charlotte, kahit na damanak pa rin ito ng dugo. Get in, utos niya. Lumingon si Zachary at nakita niya ang pilak na Rolls-Royce na papalapit sa kanila nang siya ay pumasok sa kotse. Si Lupin, Morgan, at ilang iba pa ay bumaba sa kotse at nagmamadali pagkatapos na makita ang sasakyan ng kanilang amo. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Mayroon kang isang oras, utos niya. Oo, Miss Lindbergh. Pumayag naman ang mga bodyguard niya. Itinaas ni Charlotte ang bubong, at pinaalis si Zachary ang sasakyan. Ito ay isang tahimik na gabi. Inabutan siya ni Zachary ng ilang tissue paper, at pinunasan niya ang dugo sa mukha niya. She then blurted, "Sino ka ba?" Tumigil si Zachary, at tumingin siya sa kanya. "Sino ako sa tingin mo noon? Hindi ka isang normal na escort, sigurado ako." Si Charlotte ay hindi nagpatalo tungkol dito. "Naniniwala ako na hindi mo ako sasaktan, pero ako. Gusto kong malaman kung bakit ka pumunta sa akin." "Dahil gusto kong bumalik ka sa akin," sabi ni Zachary nang hindi nag-iisip, dahil yun ang tunay niyang naramdaman. Natigilan si Charlotte. Marami siyang hula tungkol sa dahilan nito, ngunit hindi niya inaasahan na ibigay ang sagot na iyon. Kabanata 815, namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Saglit na nagulat si Charlotte, at nanahimik siya. Si Zachary hindi rin siya nagsalita habang nagmamaneho. Hindi nagtagal at narating nila ang base ng Rocon Hill. Inihinto ni Zachary ang sasakyan sa gilid ng kalsada, at binuksan ang bubong bago inihiga ang upuan, at tumingala sa langit. Sinulyapan ni Charlotte ang oras at tumalikod upang tumingala sa mga bituin sa katahimikan. Hindi nila sinabi ang kahit ano para sa pinakamahabang sandali. Katulad ng simoy ng gabi na humahampas sa kanyang buhok, ginugulo ito. Her emotions were also all over the place. "May tiwala ka ba sa akin?" biglang tanong ni Zachary.
If we go by terms of feeling and instinct, yes, she answered honestly. Pero rationally speaking, meron akong maraming dahilan para maghinala ka. Minsan ang pagkamakatuwiran ay hindi ang iyong pinakamahusay na compass. Tumingin siya sa kanya. Dapat kang magtiwala sa iyong sariling instincts. At ganyan ka nagkakamali pagkatapos ng pagkakamali. Ngumiti siya ng mapait. Nawala ang isang bahagi ng aking alaala. Ang sinabi ng doktor na napakasakit para sa akin na magtiis, kaya nakalimutan ko ang tungkol sa mga ito bilang isang mekanismo ng pagtatanggol. Siya ay tumingin sa kanya. Nakalimutan ko ang tungkol sa maraming bagay, ngunit hindi ikaw. Mainit ang pakiramdam mo sa akin. Malabo, kahit na. Nagtitiwala ako na hindi mo ako sinaktan dati. Hindi alam ni Zachary kung paano yun sasagutin. Mas mabuting sabihin mo sa akin kung mayroon ka. Kalmado pa rin siya. Siguro patawarin kita kung hindi masyadong seryoso. You won't, tumigil si Zachary bago pa niya matapos ang pangungusap. Kaya nasaktan mo ako. Pinandilatan siya nito, at nakaramdam ng lungkot. Noon lang, narinig nila ang dagandong ng Rolls-Royce, hudyat ng pagdating ng mga bodyguard ni Charlotte. Aalis ako bukas, at baka mawala ako ng sandali. Napangiti siya, sinusubukang tingnan ang sarili ng mas mainit. Kunin mo ang kotse, at ubusin mo ang pera. Hindi ko na ito babawiin. Magkikita pa ba tayo pagbalik mo? Tinitigan siya ni Zachary, na maamo ang tingin nito. Tingnan natin. She unbuckled herself at lalabas na sana ng sasakyan, pero hinawakan siya ni Zachary sa likod ng ulo at sumandal para halikan. Gusto siyang itulak ni Charlotte, ngunit palaging tinatanggap ng kanyang katawan ang kanyang halik, kaya dahan-dahan niyang binitawan ang sarili, at bumagsak ang mga braso. Nilagay ni Zachary ang lahat ng pasyon at lambing niya sa halik niya. Nais niyang yukit ang sarili sa kanyang alaala, kahit halos 2 linggo lang silang magkakahiwalay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay binitawan siya ni Zachary, kahit na nag-aatubili. Hinawakan niya ang pisngi niya gamit ang isang kamay at inilapat ang kanyang hinlalaki sa kanyang labi. You're my woman. Always had been and always will be. Don't kalimutan mo na yon. How he wished his words could bind her to him like a magic spell. Nais niyang palagi siyang pinapasok nito sa isip. Medyo naniga si Charlotte bago siya lumabas dito at lumabas ng sasakyan. Magkikita pa tayo. Nilingon siya ni Zachary. Puno ng pag-aalala at pananabik ang kanyang puso. Ramdam ni Charlotte ang titig nito sa kanya, ngunit pumasok siya sa kanyang sasakyan nang hindi lumilingon. Hindi nagtagal, nagmaneho ang Rolls-Royce sa gabi. Napalingon si Zachary at tinawagan si Ben. Nasa Rocan Hill ako, pupunta ako doon kaagad. Tinitigan siya ni Charlotte mula sa rearview mirror at umiwas lang ng tingin nang hindi niya na ito makita. Nahanap mo na ba yung babae? Sinubukan ka naming sundan, ngunit pinigilan kami ng mga kakaibang lalaki. Nakayuko si Lupin. Pagkatapos naghiwalay kami. Hinanap ka ni Morgan, habang hinahanap ko ang babaeng nagngangalang Olivia, ngunit wala na siya. Anong sabi ni Peter? Kumunot ang noo ni Charlotte. Sinabi niya na umalis na siya sa sultry night, ngunit hindi niya alam kung saan siya nagpunta, maingat na sagot ni Lupin. Kami ay hinanap ang buong lugar, ngunit hindi siya makita. Kahit si Christy ay wala na. Natahimik si Charlotte at nakatunganga habang nasa malalim na pag-iisip. Napansin ni Lupin ang kawalang kasiyahan ng kanyang amo, at agad niya itong pinatahimik. Huwag kang mag-alala, Miss Lindbergh. Ipinadala ko na ang ating mga tauhan sa paghahanap para kay Olivia. I'm sure mahahanap natin siya. Hindi ako sigurado kung napansin ninyo ito, ngunit isang hakbang na may nauna sa amin sa lahat ng oras na ito. Pinikit niya ang kanyang mga mata ng mapanganib. Mukhang alam nila ang bawat galaw ko. Sino ang sinasabi mo, Miss Lindbergh? Tanong ni Lupin. Natahimik si Charlotte sa halip na sumagot. May nalaman ba kayo tungkol sa kasal ni Zachary? Wala, sagot ni Lupin. Ang isang simpleng paghahanap sa Google ay dapat na nagawa ito, ngunit ang lahat ay tinanggal kapag sinubukan naming tingnan ito. I see, kaya ganyan. Ngumisi si Charlotte.
Nagkatinginan ang mga bodyguard niya sa takot dahil sila ay hindi alam kung bakit ngingiti ang kanilang amo. Kunin si Peter, utos niya. Naiintindihan. Agad na tumawag si Lupin para i-relay ang trabaho. Kinuha ni Charlotte ang phone niya at pinaikot ito. Naka-charge ng buo ang aking telepono bago ako lumabas, tama ba? Oo, ako ang nagtanggal nito. Sigurado si Morgan tungkol dito. Patay na ba? Baka kung ano ang mali. Hindi sumagot si Charlotte. Sa halip, isinaksak niya ang kanyang telepono sa charger sa kanyang sasakyan. Ang pag-ani ay may naka-install na tracker, tama ba? Tingnan kung nasaan ito ngayon. Nagulat si Lupin sa utos, ngunit tumanggo siya. Okay. Inihagis ni Zachary ang susi kay Marino. Drive it to Happy Avenue. Naiintindihan. Nagmaneho si Marino. Pupunta ba tayo sa Ashenville Garden o pauwi, Mr. Noct? Pinagbuksan ni Ben ang pinto si Zachary. Ashenville Garden. Tinanggal ni Zachary ang maskara niya at tumingin kay Ben. Napag-usapan niyo na ba ito ni Olivia? Oo, tumanggo siya. Hindi namin siya sinaktan dahil kaibigan siya ni Miss Wynne, ngunit pinapanatili namin siya sa villa at pinutol ang lahat ng komunikasyon. Nasa ilalim din siya ng pangangasiwa sa lahat ng oras. Pinigilan din namin si Christy dahil kilala niya si Miss Wynne at kaibigan niya si Olivia. Baka may alam siya. Huwag hayaang makita ni Charlotte si Olivia sa lahat ng paraan, mataimtim na sabi ni Zachary. Sasabihin ko kay Charlotte ang lahat kapag ako ay napaalis si Henry at tingnan si Dr. Felch. Sa lalong madaling panahon, mapapatawad ka ba niya? Kinabahan si Ben. I wanted to wait a little longer too. Kahit hanggang sa maayos ang lahat kung maaari pero malabong mangyari ngayon. Kumunat ang noo niya. Masyadong matalino si Charlotte. Wala akong maitatago sa kanya. Malamang tinitingnan niya ang nakaraan ko ngayon. I bet may tracker sa pag-ani na iyon. Teka, ibig bang sabihin ay nasa panganib si Marino? Mabilis na tanong ni Ben. Hindi. Sigurado si Zachary tungkol doon. Hindi siya gagawa ng anumang bagay na walang ingat kahit na para sa mga sagot. Nakikita ko, kinakabahan pa rin si Ben. Pero kung titingnan niya ang bahay sa Happy Avenue, gagawin niya. Alam niyang ginugol niya ang kanyang buhay doon kasama ang mga bata. Ganun pa rin ang lugar, at ang mga litrato niya, si Mrs. Berry, at nandoon pa rin ang mga bata. Malalaman din niya ang tungkol dito noon, sagot ni Zachary. At least kapag nalaman niya, mangyayari na magpasalamat siya sa aking gabay. At iyon ay isang magandang bagay. Ngunit may lilink niya iyon sa iyo kapag nalaman niya iyon. Kumunat ang noo ni Ben. Sa paraan niya ngayon, malamang na makikipagdigma siya sa iyo kapag nalaman niya ang nakaraan. Hindi niya gagawin, dahil kasama ko ang triplets. Kinalikot niya ang wedding ring. Kapag wala na si Henry, dadalhin ko ang mga bata sa kanya at gisingin ang kanyang maternal instincts. Oh, magandang plano iyon. Tumanggo si Ben. Mahal ni Miss Wynne ang mga bata. Tiyak na babalik siya para sa kanila. Kami ay nasa isang karera laban sa oras ngayon. Nasa dilema si Zachary. Baka matanggap niya lahat kung ako ay mapamahalaan na paalisin si Henry, hanapin si Dr. Felch, at lapitan siya kasama ang mga bata bago siya makabawi ng alaala. Ngunit hindi niya maaaring gawin yun kung mabawi niya muna ang kanyang memorya at maaalala kung paano sinaktan siya ng Knox. At sa kung ano siya ngayon, susubukan niyang kunin ang kustodiya ng mga bata kahit na ano. Iyon ang pinakamasamang sitwasyon. Natakot si Ben sa resultang iyon. Kung ang mga Knox at ang mga Lindbergh ay nakikibahagi sa isang todo na digmaan, iyan ay nakapipansala. Mukhang nag-aalala si Zachary. Damang-dama niya ang pagiging makatuwiran ni Charlotte na nanalo sa kanyang damdamin at instincts. At saka, nagsimulan na siyang maghinala sa kanya. Given how flawed Zachary was performing that night, he was na siguradong titingnan niya ang kanyang kaso. Samantala, malamig na nakatingin si Charlotte sa kalangitan sa gabi. Tumawag si Lupin at nagulat, Miss Lindbergh, huminto ang pag-ani sa underground parking lot ng Happy Avenue. Natigilan si Charlotte. Dinala niya ako doon minsan. Sinabi niya sa akin na iyon ang aming tahanan.
ngunit hindi ito sinasabi ng kahit ano tungkol sa kanya. Marahil ay binigyan niya ako ng mga pahiwatig sa sagot na hinahanap ko. Baka ako lang din ang takot na malaman ang katotohanan ng masakit kong nakaraan. Dapat ba tayong magpadala ng isang tao, Miss Lindbergh? Tanong ni Lupin. Hindi. Tumanggi si Charlotte na harapin ang kanyang nakaraan, at inilipat niya ang paksa. Nalaman mo ba kung sino ang utak sa likod ng pag-atake kanina? Oo, kinuha ni Lupin ang file. Ito ay si Sharon Blackwood. Alam ko na, ngumisi si Charlotte. Masyado akong naging malambot sa kanya noong huling pagkakataon. Huminto siya saglit. Sabihin mo sa Commerce Department na maglunsad ng todo-todo na pag-atake sa Cinder Group. Oo, ipinaabot ni Lupin ang utos sa lahat. Kasabay nito, nakabalik na sila sa Northridge. Fully charged na ang phone ni Charlotte at may nag-pop up na mensahe. Ang nilalaman ay nakagulat sa kanya at siya ay mabilis na tumawag pabalik. Natapos ang tawag sa ilang segundo. Hello, magandang umaga, Danrick. Alas 2:30 ng umaga sa H-City, ngunit alas 7:30 na sa Erihal. Bihira mong i-off ang iyong telepono, mahinahong sabi ni Danrick, ngunit may bakas ng galit sa kanyang tono. May nangyari, sagot ni Charlotte. Babalik ako bukas. Sinabi na sa akin ni Lupin ang tungkol dito. Alam ni Danrick ang lahat tungkol sa kanya. Ito ay isang Ministry ng Kabataan at Sports lamang na dokumento ng autorisasyon. Hindi mo kailangang kunin ito sa iyong sarili. Kukuha ako ng maghahatid sa iyo. Salamat, Danrick. Ngumiti si Charlotte. But you're just spoiling me if you help. I wanted to deal with it sa sarili ko. Hindi mo ba napagtanto? Pinutol siya ni Danrick. Gusto ni Zachary na bumalik ka sa Erihal para sa ibang layunin. Nataman si Charlotte. Danrick, sinasabi mo bang sinusubukan niya akong umalis? 2 taon na kitang sinanay, at ngayon mo lang ito napagtanto. Nagalit si Danrick. I'm sorry. Nirerespeto at kinatatakutan ni Charlotte ang kanyang kapatid. Pag-isipan mong mabuti ang susunod mong gagawin. Binaba niya kaagad ang tawag pagkatapos noon. Umupo si Charlotte sa sofa, na kumunat ang noo. Muntik na akong mahulog sa pakulo niya, pero bakit gusto niya na aalis ako? Handa nang umalis ang iyong pribadong jet, Miss Lindbergh, dumating si Morgan upang ipaalam sa kanya ang balita. Kanselahin mo, sabi ni Charlotte. Then she added, no, go ahead as planned, but we're not boarding sa paglipad. Ha! Nagkatinginan sina Lupin at Morgan na nagtataka. Gusto kong isipin ni Zachary na wala na tayo. Mapanganib na ipinikit ni Charlotte ang kanyang mga mata. Gusto kong makita kung ano ang sinusubukan niyang hilahin. Alas 3 na ng madaling araw nang bumalik si Zachary sa Ashenville Garden. Ang hotel ay tahimik dahil tulog na ang lahat. Hinubad niya ang kanyang jacket at mabilis na umakyat. Sinulyapan niya ang kwarto ni Cynthia nang madaanan niya ito, ngunit tahimik sa loob. Naghihintay ang kanyang kampan sa kanyang silid upang iulat ang mga pangyayari sa araw na iyon. Hindi nakita ni Cain at Kyle si Miss Lindbergh, ngunit malamang na ginawa ni Miss Blackwood. Hindi siya nagtanong o nagsabi tungkol dito. Siya ay nasa kanyang room simula nung umalis ka at hindi na lumabas. Nakikita ko, tumango si Zachary at kinawayan siya pababa. Nagkaroon siya ng bangungot noong gabing iyon. Sa kanyang panaginip, pumasok si Charlotte sa tirahan ng mga knock kasama niya ang mga nasasakupan. Pinatay niya si Henry bago niya kinuha ang mga bata, at tinutukan siya ng baril. Ginawa mo ito, Zachary. Dumura siya ng may galit. Para ito kay Mrs. Berry. Putok ng baril ang huli niyang narinig. Nagising si Zachary at napatingala sa kisame, na basang-basa ang noo niya sa pawis. May kumatok sa pinto, at narinig ang boses ni Ben. May dala akong balita, Mr. Knock. Kinalma ni Zachary ang sarili at umayos ng upo. Pagkatapos magsuot ng balabal, sinabi niya, pumasok ka. Pumasok si Ben na nakayuko. Nakatanggap ako ng balita tungkol sa pag-alis ni Miss Lindbergh sa paliparan kanina. Gayun din, ang mga stock ng Cinder Group ay bumagsak sa magdamag, at ang ilan sa mga malalaking shareholder ay umatras sa kanilang kapital. Hiniling ni Mr. Henry na tawagan mo siya.
So, si Sharon ang nasa likod ng pag-atake kagabi, di ba? Tumingin siya sa ibaba. Ang tanga naman ng babae. Hindi na pushover ngayon si Charlotte. Walang awa si Miss Lindbergh, sabi ni Ben. Magulo ngayon ang Cinder Group, at tinawagan ako ni Mr. Henry kanina. Sinabi niya sa akin na hindi mo tinatanggap ang kanyang tawag, kaya gusto niyang sabihin ko sa iyo na gusto kanyang bumalik ng ASAP. Bakit? Sinisikap ng Lindbergh Corporation na ibagsak sila, hindi tayo. Ano ang kinalaman nito sa atin? Bumagsak ang mukha ni Zachary. Ito ay hindi tulad ng maaari akong makialam kahit na bumalik ako. Baka gusto niyang tulungan mo sila, sagot ni Ben. At saka, hinihintay ka ni Miss Blackwood sa baba. May pinadala si Mr. Blackwood para sunduin siya. Tell her to give me a minute. I'll be there soon, sabi ni Zachary. Oo, umalis si Ben sa kwarto. Mabilis na naghilamaw si Zachary at nagpalit ng bagong damit bago bumaba. Ang mga medical staff ay nag-iimpake na, at inaayos ni Cynthia ang kanyang medical kit. Tumayo siya at tumingin kay Zachary na kinakabahan nang bumaba siya. Kinawayan ni Zachary ang lahat, at naiwan silang dalawa ni Cynthia sa kwarto. Pasensya na sa pagpapabaya sa iyo sa nakalipas na ilang araw. Naging abala ako sa trabaho. Sa wakas ay sinabi niya. Hindi, siguradong naging pabigat ako sa iyo. Sumenyas siya. Sana hindi kita nahirapan. Hindi mo ginawa, pero tinitigan siya nito. Ano ang nakita mo kagabi? Lalong lumalim ang tanong ni Zachary kaysa doon. Alam niyang madalas bumisita si Cynthia sa tirahan ng mga knocked, kaya malamang nakita niya itong mga larawan ni Charlotte. Alam niyang marami itong katanungan pagkatapos makilala si Charlotte noong nakaraang gabi. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip niya, ngunit hindi ito maaaring isa publiko. Nakita ko si Sir Louis at ang kanyang kaibigan. Sumenyas siya. It was rude of me to leave just like that. Hindi ko man lang sinabi na mag-hi sa kanila. Nahihiya ako sa aking hindi magandang pag-uugali. Mabuti naman. Napangiti si Zachary. Siya ay matalino at alam kung ano ang gagawin. Kinuha ni Cynthia ang isang magandang wooden box at iniabot kay Zachary. She then gestured. Ginawa ko itong langis ng lavender sa aking sarili. Ilawan ito sa iyong silid sa gabi. Nakakatulong ito sa iyong pagtulog. Salamat. Kinuha ni Zachary ang box sa kanya. Hayaan mo akong ihatid ka. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Bumalik si Zachary sa kanyang opisina pagkatapos paalisan si Cynthia. Tumawag si Bruce habang nagmamaneho si Zachary. Ang nauna ay nagulat, nakasunod ako sa mga Lindbergh hanggang sa airport, pero hindi na ako tumuloy dahil ayaw kong ipagsapalaran nila akong makita. Good, sagot ni Zachary. Nakahinga siya ng maluwag. Ngayong nakabalik na si Charlotte sa Erie Hall, kaya ko na magtrabaho ng maluwag. Pagkababa, tinawagan ni Zachary si Henry. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng telepono kung hindi mo sinasagot ang 10 beses na tawagan kita? Sino ang gustong tumanggap ng tawag mula sa iyo kung papagalitan mo sila sa sandaling makonektado ang linya? Ikaw, halika ngayon, huwag na nating pag-usapan ang paksang ito, sabi ni Zachary bago siya humabol at sinabing, ako ay pinaalis na si Cynthia, at ngayon ay papunta na ako sa opisina. So, kumusta ang mga bagay sa inyong dalawa? Nag-aabang na tanong ni Henry. Hindi mo pa ba alam ang lahat tungkol dito? Ganti ni Zachary. Sigurado akong nag-report na sina Cain at Kyle lahat ng nangyari sa iyo nitong nakaraang 2 araw. Natahimik sandali si Henry doon. Sa sobrang inis niya ay muntik na siyang atakihin sa puso. Ikaw brat, bakit kailangan mong sabihin ang mga bagay na ikinagagalit ko? Saway ni Henry. Sinasabi ko lang ang totoo, sagot ni Zachary, na bahagyang lamambot ang tono ng idinagdag niya. Kung pipilitin mo on hearing it from me, tapos ang masasabi ko lang ay maayos na ang takbo. Siya ay mabait, sweet, at mabait lahat ay naaayon sa aking kagustuhan. Mukhang magiging mabuting asawa siya. Natutuwa akong marinig iyon, tuwang-tuwa na sabi ni Henry. Tatanda ka na, at kailangan ng mga bata ng nanay.
Ako rin feel more at ease kung pakakasalan mo si Cynthia. Ang pag-aasawa ay hindi isang simpleng bagay. Pag-usapan natin ito pagkatapos nating gumugol ng mas maraming oras na magkasama, pinabulaanan ng patago ni Zachary. Of course, sang-ayon ni Henry. Inaasahan ko lang na lumipat ka sa madilim na nakaraan at subukang makuha kasama si Cynthia. Hindi kita pipilitin na magpakasal kaagad. Okay, sagot ni Zachary, I'll hang up now kung wala nang iba. Hindi pa ako tapos magsalita, saway ni Henry. Narinig mo na ba ang balita tungkol sa Blackwoods? Narinig ko ang tungkol sa bagay na iyon, ngunit hindi ko ito tiningnan, walang pakialam na sagot ni Zachary. Inimbestigahan ko na ang kaso. Sinusubukan ng Lindbergh Corporation na apihin ang Cinder Group, ibinunyag ni Henry sa isang malungkot na tono. 2 taon na ang nakalilipas, sinubukan ni Danrick na kunin ang Cinder Group na sumali sa kanila, ngunit pinigilan ko ito. Ang Knock Group ay nasa problema noong panahong iyon, at si Mr. Blackwood ay nanganganib na masaktan ng Lindbergh Corporation nang tulungan niya tayo. Pinanindigan niya ang ating pamilya at ipinaglaban tayo. Kahit na wala tayong ideya kung bakit ang Lindbergh Corporation ay biglang hinahabol ang Cinder Group, ang Knox ay hindi maaaring tumayo na lamang nang walang ginagawa. So gusto mo tulungan ko sila? Pabulong na sabi ni Zachary habang nakasimangot. Pero wala tayong legit na dahilan na gagawin iyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi natin maaaring gawin itong masyadong halata, ang tagubilin ni Henry. Tulungan mo sila ng palihim. Ngunit wala ako sa posisyon na gawin iyon. Tanggi ni Zachary, sa katinuro, si Sharon din ay walang hiya at nasaktan ang mga Lindbergh. Walang alinlangan na hihilingin nila ang kanyang pagkamatay, at hindi yun mangyayari na tama para sa akin na magbigay ng tulong. Ano ang ibig sabihin nito? Bulalas ni Henry sa pagtataka. Alam mo ba ang buong kwento? I know bits and pieces. The point is that Sharon had it coming, sabi ni Zachary, na sinubukang gumawa ng mga bagay ay tila hindi gaanong seryoso kaysa sa aktwal na nangyari. You shouldn't intervene in the matter. Kung hihilingin ni Taylor ang tulong mo, hilingin mo lang na lumapit siya sa akin. Sige, naiinis na sagot ni Henry. Naibigay ko na sa iyo ang korporasyon, kaya nga hindi rin tama para sa akin na magalit. I'm glad you think this way. I have to go now. Magpahinga ka ng mabuti, sabi ni Zachary, na mukhang natutuwa. Okay, pagkababa ng telepono ay napakunot ang noo ni Zachary nang biglang may naisip na problema. Parehong si Sharon at Cynthia ay nakita na ng personal si Charlotte. Kung ibinahagi nila ang sikretong iyon kay Henry para iligtas ang kanilang sarili, ang mga bagay ay magiging mahirap para kay Zachary. Pinag-iisipan niya ang isyu nang biglang tumunog ang phone niya. Mula kay Taylor ang tawag. Sandaling nag-alinlangan si Zachary bago niya ito kinuha at binati, Mr. Blackwood. Zachary, may oras ka ba? Gusto kitang makausap. Let's talk in my office. May kalahating oras pa akong natitira bago mag-alas 10 ng umaga. Okay, pupunta ako kaagad. Kabanata 820. Kakaupo lang ni Zachary sa kanyang opisina nang magpakita si Taylor. Ibinuhos ni Lucy kay Taylor ang isang tasa ng kape at kinuha kay Zachary ang isang baso ng iced liquor bago siya umalis ng tahimik. I'm so sorry for bothering you this early in the morning, sabi ni Taylor. Bihira siyang humingi ng kahit kanino ng tulong, kaya medyo na-awkwardan siya nang nagpatuloy siya. I know I shouldn't be disturbing you, but si Mr. Knox ay naibigay na niya ang korporasyon sa iyo at sinabihan akong makipag-usap sa iyo ng direkta, kaya... Mr. Blackwood, putol ni Zachary sa paghabol, ang oras ay mahalaga, at ayaw kong sayangin ang alinman sa iyo, kaya huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ikaw ay may karanasan sa mundo ng negosyo, kaya sigurado akong naranasan mo na, at nalaman na kung sino ang may kasalanan sa lahat ng ito. Sa kasamaang palad, ang may kasalanan lamang ang makakalutas ng problema, kaya dapat pumunta ka sa kanila ng diretsyo. Inimbestigahan ko ang bagay na iyon, ngunit hindi ko maintindihan. Bakit susundan ng Lindbergh Corporation ang Cinder Group ngayon? Tanong ni Taylor na may problemang tingin.
Itinuro niya, ang tanging koneksyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay ang insidente 2 taon na ang nakakaraan, ngunit napakaraming oras na ang lumipas. Hindi maaaring maging sila ay susunundan kami para sa isang bagay na ganyan, di ba? Kailangan mong kausapin ang iyong pinakamamahal na anak, si Sharon, para malaman mo ito, sagot ni Zachary sa isang makabuluhang tono. Ibig mong sabihin, sabi ni Taylor habang namumutla siya, na-offend ni Sharon ang isang tao mula sa pamilya Lindbergh. Ngumisi si Zachary nang walang sabi-sabi. Nang makita iyon, napalitan ng galit ang mukha ni Taylor. Agad siyang umalis at tinawag ang kanyang mga tauhan. Pumunta ba si Sharon papuntang airport? Pigilan mo siya ngayon din. Talagang magulo siya, komento ni Ben. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga bago niya idinagdag, siya ay gustong tumakas ng bansa dahil alam niyang nasa mainit siyang sabaw. Maswerte tayo na dumating si Taylor at hinahanap ka. Kung wala siya, nakatakas na siya. Paano kung malaman niya ang totoo? Ninisian ni Zachary. Given Taylor's style, malamang lambingin niya yung kanyang paninindigan at humanap ng mga paraan para ayusin ang pagkakamaling nagawa niya. Itinuro mo na siya sa tamang direksyon, kaya siya na ang baalang gumawa ng iba ngayon, sabi ni Ben bago tiningnan niya ang kanyang relo at pinaalalahanan, si Mr. Stirk at ang iba pa ay naghihintay sa iyo sa opisina ngayon. Sige, pupunta ako dyan, sagot ni Zachary habang naglalakad papunta sa kanyang mesa. Pumirma siya ng ilang mga dokumento at hinimok, tanungin si Bruce kung nakita na niya si Dr. Felch. Naiintindihan, walang oras si Zachary para kumain ng kanyang almusal. Matapos pirmahan ang ilang mahahalagang dokumento, pumasok siya sa conference room para talakayin ang mga bagay kay Mr. Stirk at sa iba pa. Pagkatapos, pumunta siya upang harapin ang mga problemang teknikal na nagmumula sa kanilang mga bagong produkto. Sa wakas ay nakapagpahinga si Zachary sa tanghalian, ngunit sumugod si Bruce upang magulat, nahanap namin si Dr. Felch. Siya ay nasa Phoenix City pa rin. Ngunit lumipat siya sa ibang lokasyon. Ipadala ang kanyang address at ihanda ang pribadong jet. Pupunta tayo sa Phoenix City, utos ni Zachary na agad na inilapag ang kanyang mga kubyertos. Oo, Mr. Noct, sagot ni Ben. Agad siyang umalis para ayusin ang mga kailangan. Inubos ni Zachary ang kanyang alak ng sabay-sabay bago niya kinuha ang kanyang coat at mabilis na lumabas. Sinundan siya ni Bruce at nagpatuloy sa pag-uulat, nakuha ko ang impormasyon mula sa telepono ni Olivia at hinanap ang address ni Hailey. Nakita ko rin ang mga messages sa chat room na ibinabahagi nila. Si Dr. Felch ay nakabawi na ng malay, ngunit siya ay baldado sa aksidenteng iyon. Si Sam ang nag-aalaga sa kanya ngayon. Kumusta ang mga bagay kay Olivia? Tanong ni Zachary. Hindi matatag ang kanyang emosyon, at patuloy siyang nagmumura. Inakusahan ka rin niya ng pagpatay kay Miss Lindbergh at Mrs. Berry at sinisika sa pagpapakulong sa kanya. Binabantayan siya ng mga tauhan ko kaya ayos lang ngayon, pero nag-aalala ako na baka mabaliw siya kung magtatagal ito. Hindi ito magtatagal. Tiningnan ni Zachary ang kanyang relo. Malamang na hindi ako makapaghintay hanggang ang mga bata ay bumalik mula sa paaralan. Nagmamadali siyang umuwi para iimpake ang kanyang bagahe at kunin ang kanyang mga dokumento sa paglalakbay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nanatili si Robbie sa bahay noong araw na iyon at naglalaro ng board game kasama si Henry sa study room. Parehong ang matanda at bata ay nagulat sila nang makitang umuwi si Zachary. Sino ang nanalo? Tanong ni Zachary habang nagpalit ng mas komportableng damit. It's a draw for now. Sagot ni Robbie habang nakatitig kay Zachary. Tapos tinanong ng una, Daddy, bakit nakauwi ka na ng ganitong oras?